sama-sama po natin sa isang ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Iindak at sasalagayan sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Pero nabigay at pigilin na pagsamba namin sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Di ba kaya ang pigilin? Praise the Lord. Hallelujah. Praise Jesus. Ay po'y sumayaw sa Panginoon. Hallelujah. Di ba kaya ang pigilin? Di ko kaya pigilin. Ang ako'y sa'yo. Di
oras na mga pagsubok, sa gitna ng mga problema, wala po kami ibang lalapitan kundi ikaw lamang, Panginoon. May mga pagkakataon, Panginoon, kami nangihina, nandiyan ka po kami palakasin. Alam po namin, Panginoon, na kailanman hindi mo kami iiwan at pababayaan. Sapagkat ikaw ang nag-iisang tunay na Diyos na handang magmahal
Kadakilan mo. Praise God, hallelujah. Malakas na kapuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God, hallelujah. Kanina pa tayo oras sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Muli nga po napasabagpuri sa Diyos. Amen. Sa kabila ng wala na tayong mic. Yan, tayo po ay muli nagpapasalamat sa Panginoon. At bigyan po tayo muli ng kalakasan para magbigay ng papurit pa sa salamat sa Kanya. Amen, amen. Sister Rosie, excuse me, Sister Rosie. Mr. Rosie, Mami Rosie, mamaya na yan. Tata Elo, malakas yung echo. Praise, hallelujah. pwede po ba ako? Ayan. Tayo po ay live ngayon. Kaya kailangan po lang ng ating ginagawa ay puro makatotohanan lang. Amen. At ang kailangan ng bida po ngayon ay si Lord. Amen! God is good! God is God! And pray! Hallelujah! At oras na po para ipagsigawan natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Amen? Ayan, hindi po Sino maraming po? maraming salamat. Yeah. Maraming salamat sa Panginoon sa nagdaang successful na anniversary natin dito sa Gapan. Amen! Hallelujah! Palakpakan nga natin si Yahweh Shabbat! At po ay dahil sa ating pagkakaisa, Amen! sa ating Amen. tunay na pagmamahala, Amen! ay naihayag ang kabutihan ng Diyos. Noong last Friday na ating anniversary. At tunay nga pong kami po ay buong puso nagpapasalamat sa ating napakabait na kapatid, Sister Jen. Yay! Power, power, power! Tunay nga pong ang Diyos ay mabuti. Unang-una, hindi natin talaga inaasahan na Asan yung iyak? tayo ay magkakaroon ng anniversary dahil po sa nangyayari sa ating panahon. Ngunit talagang napakabuti po ng Lord, hindi siya pumayag na muli na ipakita natin yung ating pagmamahalan at pagkakaisa para ganapin yung ating 37th anniversary. Palakpakan po natin yung ating mga sarili. Amen! At malakas na palakpak sa ating Diyos. Ayan po. Talagang may nagkakapalakpak pa na. Ayan, pinililat na pala. Hindi, nakakahiya kay Lord. Sabi kasi, pag daw tayo mga taong hindi nagpuri, kahit yung bato, gagamitin. Meron tayong pamit sa kabilang studio. Praise the Lord, hallelujah. Ayan, sige. Kaya wag po natin hayaan na yung bato ang magpuri kasi po tayo yung mga buhay na nilalang ng Panginoon. Amen. Amen. At minsan pa muli ako nagpapasalamat sa lahat ng mga manggagawa ko, sa mga prayer partners na sumuporta po sa anniversary po ni Yahweh El Shaddai, at lalo't higit sa ating dakil Yahweh El Shaddai, na siya po kumilos para po maging matagumpay ang ating anniversary. Amen? Amen. Sa lahat ng mga sumuporta, sa lahat ng mga pinagpala, sila Sister Violeta sa kanyang pamilya, more blessings to come po, Mami. At po kayong magsasawa. Ngayon mo, next year. Yay! Welcome! Alam niyo ba namin talagang blessed na blessed kami? Para kaming nasa Amber doon. Ito po yun, para kaming nasa Amber. Umulan, umaraw, di ba? Praise God. Hindi ininda yung ulan. Hallelujah. Ganun po ang itsura namin sa Ambel. Ay, dalas ka yan. Sa luneta nung araw. Matagal na siya eh. Matagal pa sa atin. Ayan, at sino po ang may lakas na loob para ipagsigawan ng kabutihan ni Yahweh El Shaddai? Ay makaasad ko na si Sister Divine. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang hapon po sa ating lahat. Lalong-lalo na po sa ating mga bisita, Sister Violeta, si Mami Lena, at si Mami Brother Husband. Alam niyo po, naglakas loob na po kayo. Kasi kumakanta po ako ng worship song. Parang binubulong po sa akin ni Holy Spirit na i-share ko po ito. Kasi nga po, di ba, hindi po lingid sa inyo na nagkaroon kami ng truck noong January.
Ngayon po, nung March 8, nag-lockdown. Pasensya na po kung hindi makakapag-share yung susunod. Ngayon po, Ano po yung share? kasi po, gusto ko lang po talagang kung paano ko po ito matatanggap at kung paano po ako bibigyan ni Lord ng katagumpayan sa pagsubok na to. Kasi po, hindi nga po, yung nagkaroon po kami ng truck January 28, ang naging cash out po namin is 300,000. Ngayon po, nakabiyahe po siya ng whole ng February. March 15 po nag-lockdown. March 15, April, May 15 po nagbiyahe. Ngayon po, yung bayaw namin na humahawak, kapatid po nung mister ko, buong buo po namin pinagkatiwala sa kanila yon mula January hanggang sa date po na to. Kasi po, siyempre, na kay Lord tayo, yung tiwala po talaga, o mo, kapatid, gano'n. And ano po sila iglesia, hindi ngayon. Nung kung wala po talaga silang binibigay sa amin, as in wala po talaga. Lahat-lahat po talaga sila yung nakakasiwa, maintenance, lahat-lahat, gano'n. Ang kita po kasi nung truck na yun, mga almost 88,000 isang buwan. Di ngayon po, as in wala po, ako po, hindi po ako naghahanap. Sabi ko, mabayaran lang natin yung Orex, kasi po pinina sa Orex. Okay na sa akin yun, sabi kong gano'n. Kahit wala muna tayong pumapasok na financial, sabi kong gano'n. Ngayon po by July, nag-text po sila sa akin. Kailangan daw po namin ng 50,000 dahil maghuhulog na po kami ng July 28, wala po panghulog. Sa madali sabi po, nagdala po ako doon ng 30K. Nagdagan nyo na lang ako yan. And then sumunod po, nito nga pong September 28, ito na naman. Sabi ko, wala na ako ibibigay sa inyo. Sabi kong ganon. Kasi pinaubaya ko sa inyo lahat ito eh. Kumikita naman yung truck buwan-buwan. Sabi ko, kung ano, kayo na muna yung mag-abono. Kumbaga po, naghanap ako ngayon ng kita namin. Dahil mula January po hanggang ngayon, as in wala. Di sabi po niya sa akin, kung hindi ka makakapagbigay, susurrender ko. Ha? Sabi ko ganon. Sige, sabi ko kung ano yung dapat kasi pinagkatiwala namin sa inyong mag-asawa yan. At ang anak ko po yung driver doon. Di ngayon, nangyari na nga po, nag-text po sila sa amin ng October 28, sinurrender na daw po. Ganon. Di, sabi ko, paano yung 300,000 lakas? Ayun, medyo nagkainitan po kami. Kaya lang po ako, bilang lingkod po ng Diyos, hindi ko po naisip na salitaan siya na hindi maganda. Ang iniiyak ko po ngayon, ang gusto ko po, tulungan niyo ako manalangin, yung anak ko po na naghihirap kasi hindi po niya matanggap. Sabi po niya, hindi siya papayag na hindi po makaganti. Sabi ko, anak, sabi ko gano'n, may Panginoon tayo na dapat bumante. Huwag ka hanap gagawa ng dahas. Walang gantihan. Kasi andyan si Lord, hindi tayo pababayaan. Yes, amen. Ikaw mo nga po yung anak ko, hindi naman po ganun kadiboto pa. Hindi niya po ako maintindihan. Pero yung asawa ko po, sabi po niya, kung nga po nakaka-attend na rin sa El Shaddai yun, sige anak, kahayaan mo na. Sabihin gano'n na paubaya natin sa Panginoon. Sabi ko, kung sino nagdadala, siyang nabibigatan. Tapos, nung kinuha po namin yung anak ko doon ng Lunes, hindi na po kami nagpaalam sa mga hipag ko. Nung gabi po, tinext ako. Sabi niya, magnanakaw daw po ako. Ha? Sabi kong gano'n. Ano yung ninakaw ko? Sabi kong gano'n. Ba't daw hindi ko pinaalam sa kanila, walang hiya daw ako? Ha? Sabi ko kung gano'n. Sabi ko kung merong walang hiya dito, ikaw yun. Sabi ko gano'n. At ako may Diyos na kinatatakutan. Praise the Lord sa mga panlalait mo sa amin. Alam niyo po ba sabi niya, sabi ng lalaki, dahil iglesia po ni Cristo, yung Diyos ko totoo, yung Diyos mo ang peke. Ha? Sabi ko, hindi ka kinikilabutan. Sabi ko gano'n. Puro gano'n na lang po ako, puro ha? Sabi ko, Diyos ko, mag-isip ka naman. Sabi ko gano'n. Wala akong dapat isipin. Sabi ko, sige, sabi ko, tama na yan. Basta ibalik mo sa amin yung 300,000.
wala tayong pag-uusapan. Sabi ko gano'n ngayon. Ang gusto ko po sanang mangyari, kung halimbawa po, kasi sabi po niya, hindi na niya ibabalik yon. Sabi ko, di sige, sabi ko kahit masakit na masakit po yung loob ko, di sige, sabi ko, bahala ng Panginoon Diyos sa akin. Total, sabi ko, hindi naman namin, yung pera na yan, hindi namin pinagwalang hiyaan. Sige, kung ano yung gusto mo, bahala ka. Sabi ko ganon. Ngayon, nag-text na naman po kagabi. Sabi po sa akin sobra daw po ng tapang ng hiya ko. Ha? Sabi ko, ano po yung kinatapang ng hiya ko sa inyo? Hindi nga kami sa inyo nakahingi ng pera kahit 5. Sabi ko, grabe ka naman ka po. Tama na nga ka po, pagka ako hindi ka tumigil, patadalang kita ng pulis at katore ng iglesia. Sabi ko po sa kanya, kasi kung wala na akong maisip. Sige, sabi ko, pag hindi ka tumigil hanggang linggo, patadalang kita ng pinakamataas na iglesia rito. Para kausapin. Ayun po sabi po niya, tinatakot mo ako, ha? Hindi ka ako marunong manakot. Sabi kong gano'n. Kasi yung pera, hindi lang 5, hindi lang 100, hindi lang 50, hindi lang 200. Sabi ko, 300,000 yan. Sabi ko, sige, lumuko-luko ka. Sabi ko, kung gusto mo ka po, nandito yung bypass, magkita tayo dito. Sabi ko na lang po gano'n kasi para na lang po lumakas yung loob ko talaga. Ngayon po, ang gusto ko lang po, kaya po nung isang gabi sa United Prayer, sabi ko, Sister Annie, please pray for me. Start na po yun nung gano'n. Kaya, dadasal po kami mag-asawa. Magkaharap kami, iyak kami ng iyak. Sabi ko, huwag na tayong umiyak. Sabi ko gano'n, bahala na ang Diyos sa atin. Sabi ko gano'n. Hindi ko matanggap. Hindi, tanggapin mo ng maluwag sa kalooban mo. Naki-Elsa Day tayo. God will make a way. Ngayon, kaya kung ano po, tulungan niyo na lang po akong manalangin, mga kasister ko na Yes, sana po amen. ibalik sa amin yung 300. Kahit hindi po yung halaga na yun. Sana po kahit kalahati. In Jesus' name, tulungan niyo po ako, Lord. United Prayer Group. Maraming Answer prayer salamat po sa na. inyo. Sa inyo po mga panahon namin. Maraming salamat po. Kaya hindi na siya absent sa United Prayer Group. Answer prayer siya. Praise God, Nagulat ako. hallelujah. Batal ba lagi siyang present? Amen. At praise the Lord. Sige po. Huwag daw tayo humiling kay Lord. Huwag kalahati. Buo. Babalik Yes, sa'yo. amen. Amen. Ayan. Sige, pinakamalaki. Tayo po ay magsipagtayo na po. At tayo po ay maghahanda na po para sa pakikinig ng mabuting balita. At ang gagamitin po ng ating Panginoon pong maghayag ng mabuting balita na nagbibigay po sa atin ng kalakasan, ng pag-asa, ng kagalingan, ng katatagan. Ay wala pong ibang buto, hindi po ang ating kapatid na si Brother Chris Barawi. Taas po natin ang ating mga kamay. Mabitin po natin ang El Shaddai. Power of the name, El Shaddai.
Banal at Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa hapong ito muli, kami ay nagpupurit, nagpapasalamat sa iyong kabutihan at minsan pa'y tinakda mo po muli ang araw at oras nito para sa aming lahat. Na minsan pa patuloy na hinihingi ang iyong tulong, ang iyong awa at kabag sa aming buhay. Kaya naman pagpalain mo muli ang mga salitang aming maririnig, aming pagsasaluha, maging pagpapala muli sa aming mga buhay, upang sa gayon kami ay makalakad na ayon sa iyong kalooban at makapasok sa kaharian nais mo pong amin pong mapuntahan. Kaya Ama, pagpalain ang lahat ng kanilang kahilingan din sa hapong ito, anuman material, financial, anuman sa persecution, suffering, sickness, ito'y mapagtagumpayan nila. Sapagkat naniniwala kami na wala pong bagay na aming idudulot na hindi mo po susulusinan. Kaya ngayon pa man Ama, amin pong inaangkin na nga ang lahat ng ito. Ang papuri ko sa salamat ibinabalik sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ating palakpakan ng Panginoon. Glory to God. Glory to Christ Jesus. So muli ay dumako tayo sa mabuting balita at hangin po natin sa Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Mateo. Mateo 25 verse 1 to following. Matthew chapter 25 verse 1 to 13. Dito may tutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan at ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5'ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino ay nagdala ng langis bukod pa sa mga nasa kanilang ilawan. Nabaalam ang dating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit nang hating gabi na'y sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo. Agad nagbangon ng 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis, aandap-andap na ang aming ilawan Baka hindi magkasya ito sa ating lahat, tugon ng matatalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga, samantalang bumili sila at dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipinilit ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga, Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi nyo alam ang araw ni ang oras. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Dito, palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin siya ng malakas. Ayan. So, salamat sa Panginoon. At ako'y nagpapasalamat sa hapong ito. Tayo ay nagkita-kitang muli. Kaya, naalala ko, balik, 3rd time ko na po tumayo muli sa lugar na ito. Una sa kabila, pangalawa dito. Salamat naman at dumarami na tayo. Amen. 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 Ayan. Yung mga dating takot, napalitan ng tapang. Ano? Kumalakpak na po ang dating takot. Mayroon.
dalawa. Dati yon. Pero sa hapong ito, wala na po tayong dapat ikatakot. Amen? Sapagkat kasama natin ang Panginoon. Amen po ba? Pagkasama natin ang Diyos, sabi nga ng Salmo, kahit nasa libong mabuwal sa iyong harapan, di ka maaano. Bakit? Dahil iingatan tayo ni Yahweh El Shaddai. Amen po ba? Kaya salamat sa Diyos. At minsan pa. So ngayon mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy na. Handa na po ba kayo? Kaya lang talagang sa ganitong gawain, minsan talagang flexible tayo, ano? Kahit saan na lang pwedeng ipatong ang Bible, ano? Para may pagpatuloy lang ang gawain natin. Yan. So ngayon mga kapatid, ang ating pong pag-uusapan ay pamamagatan po natin about entering or pagpasok. Sino ba rito yung pumasok dito ng walang gate pass? Dire-diretso kayo, no? Okay, how to entering the kingdom of God. Sabi ng verse 10, sinabi ng ating binasa mga kapatid, kaya dumakad ang 5 hangal at nadalaga samantalang bumili sila. Dumating ang lalaking ikakasal at ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipinili ang pinto. Verse 11, pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sigaw nila. Verse 12, ngunit tinugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Bakit kaya hindi